Okay, so ang topic natin ngayon ay about candlestick. Gusto mong kumita, so syempre dapat meron kang knowledge kahit yung mga basic lang about sa trading. So ang aking ibibigay sa inyo na kaalaman ay ang parts ng candlestick. Okay? So bakit importante siya? Dahil sa candlestick pa lang, parang nabivisualize mo na kung ano ang trend ng market. Okay? So, punta tayo sa charting. So, for example dito, makikita nyo, dalawang kulay, di ba? Green candlestick at red candlestick. Pag green candlestick, ibig sabihin, parang buyers ang may control ng market. At pag red candlestick naman, sellers ang may control ng market. So, punta muna tayo sa green candlestick. For example, this one, makikita nyo sa isang candlestick, yung katawan niya, yung rectangle na mataba, yan yung body. Tapos, may makikita ka dyan na payat sa baba, sa taas, ang tawag yan, lower wick, at saka top wick. Okay? Dito naman sa green candlestick, makikita mo yung top wick, ibig sabihin, yun yung pinakamataas na naabot ng isang asset sa specific time frame. Okay? Then, ito naman, dito, sa parts na to, ibig sabihin, dyan nag-close ang price ng isang asset specific time frame niya. Then, ito naman, na lower wick, ito, ibig sabihin, yan yung naabot ng, ibig ko sabihin, yan yung pinaka-lowest price ng isang asset na naabot sa specific time frame niya. Okay? Then, ito, bali, yan yung parang opening price ng isang asset sa specific time frame niya. So, dapat yung mga ganyan, nabivisualize mo kasi yung takbo ng isang asset. So, red candlestick naman tayo. So, same lang sila, may body at saka may wick. Okay? So, ang pagkakabilang nila, yung sa top wick niya, ibig sabihin, yun yung pinakamataas na naabot ng price ng isang asset. Then ito yung naging opening price niya. Then, ito yung naabot na pinaka-lowest na price ng isang asset sa specific time frame niya. Then, dito siya nag-closing ng price. So, sa mga parts ng candlestick, may mga ibig sabihin yan kasi. So, kunyari, morning star. So, next topic yan ang ating i-discuss. Gusto nyo ng mga ganitong topic, kindly follow me on my FB page, Isel777, at dun po ako mag-share ng mga basic analysis na kinagamit ko sa aking pagtitrade. Okay? So, kindly follow at share na din para kung mayroong gustong matuto ng basic analysis sa trading or gusto sumubok sa pag-trade, tambay, estudyante, or kahit may trabaho na gusto ng another source of income, pwede nyong subukan ang trading. Pero syempre dapat may kaalaman ka para kahit paano kumita ka. Okay? Yan lang. Thank you.